Magandang gabi po mga kapatid. Kumusta na po kayong lahat? Andito na naman po ang inyong Nanay Marie, Tita Marie, Ate Marie at si Aling Marie, ang inyo pong laging kakampi. Tila nawawala sa sirkulasyon ng mga investigasyon hinggil sa flood control project ang pangalan ng mga Duterte. Subalit sa atin pong mga pag-scroll sa ating social media ay meron po ako ditong nakita. At ito po ay mula sa Pinas Now, no? Basahin po natin. Manila, Philippines, Department of Public Works and Highways, DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed that approximately 51 billion pesos was allocated to the District of Davao City Representative Paulo Duterte across 3 consecutive years, 2020, 2021, and 2022. During the final term of the Duterte administration, the revelation came during a congressional or public budget briefing. Detailed spending where Yusek Cabral outlined the infrastructure spending breakdown by district and region. The amount reportedly covered multiple infrastructure project under the DPWH national budget, raising fresh question about equitable distribution of funds and potential pork barrel concerns. Representative Paulo Duterte, son of former President Rodrigo Duterte, represents Davao City's 1st District. The staggering allocation to his district is now drawing public and political attention, especially amid ongoing investigations and criticism of flood control and infrastructure projects nationwide. The DPWH has not yet released a full list of projects or provided a breakdown of where and how the 51 billion was spent during those 3 years. Critics are calling for transparency and thorough audit of how infrastructure budgets were distributed across all districts during the Duterte administration, amid concerns of favoritism and potential misuse of public funds. Ayan, Just in, WPH executive confirms 51 billion allocated to Representative Paulo Duterte District during Duterte admin. Ayan, Yan po. So, nangangahulugan po na merong takipan sa nangyayaring ito, sa flood control project scam. Hindi nyo po ba napapansin na walang mga Duterte na nasasangkot dito? Malamang ito ay merong kasamang pananakot sa mga magbubulgar. Kung sino-sino lang ang itinuturo. Ang pinakamahalaga po na malaman natin ay kung sino ang puno ng scam na ito sa flood control. Hindi naman pulingid sa atin na ang mga Duterte ang humawak nito noong pang nakaupo ang matandang Duterte. Nagsimula ang pagbaha noong panahon ni Duterte. Kung ano-ano ang kanilang mga ginawa dyan, pati yung mga dolomite na yan, kay Duterte pa rin yan. Na ngayon ay binabaha naman, di ba? Mga kapatid, hindi lang po mga kontraktor, hindi lang po mga engineers. Nakakaawa sila pag iniimbestigahan. Pero hindi nila maituro-turo kung sino ang kanilang pinuno. Maging si Diskaya, kung sino-sino na ang isinabit. Kung sino-sino ng mga tao na hindi natin naririnig ay ngayon ay naririnig na natin. Gaya nila Arjo at Aide. Grabe po itong nangyayaring ito sa investigasyon na ito. Sana may mapatunayan na sa lalong madaling panahon at maipakulong. Pero pinaka-importante pa rin po dito, ang isigaw dapat nila ay ang pinuno o ang puno ng pagnanakaw sa budget ng flood control project na ito sapagkat ito ay pera ng bayan. No, mga kapatid?
Nananahimik ang mga Duterte at sinabi pa nga na si Sara Duterte ang hero ng flood control project. Pero lintik. May mga lumalabas na unti-unti. May mga naglalakas loob na. Sapagkat alam naman nating lahat na mga Duterte, kapag sila na ang tinutukoy, maaring ikawala na ng buhay ng mga magbubulgar, ano? Dahil alam naman natin na mga nagwi-witness, mga nagsasabi at nagtuturo na sila ay kasangkot, ay isa-isang namamatay. Kaya mga kapatid, atin po itong tutukan, no? At sana po mabigyan ng hustisya ang pera ng bayan na trilyon o bilyon o milyon na nilustay at ninakaw ng mga taong ito. Grabe na po nangyayari sa ating bansa. Sana lang mga kapatid, pagpatuloy ng ating mahusay na investigador ang pag-imbestiga. Natutuwa po ako kay Congressman Tinio sapagkat kung magtanong siya talagang sagad, ano? At mabilis. Talagang nababagay na maging investigador dito sa mga scam na ito, mga nakawang ito, no? At nagpapasalamat po tayong lahat na napapalitan na isa-isa ang mga tiwali na mga senador na ika nga ay mga alagad ni Berdugo. Salamat po mga kapatid.